¡Vámonos rápidos! Paano ito, Ginoong Elias? Mas mabuti magpalit tayo ng damit. Alin po? Ginoong Ibarra, ito ka na lang ho. Ako ang balik. ¡Ay, Ibarra! Akala mo, Ginoong Ibarra, hindi ako asintado, ah! Buenos días a todos students doing a victory. Kapitan, bakit mabagal ang takbo ng ating vapor? Maaari pa ba natin itong bilisan? Hindi maaari dahil hindi pantay-pantay ang lalim ng ilog Pasig. Kapitan, pwede naman natin magpagamit ng mga alibyo para pukayin ang ilog Pasig at pasaraduin ito. Magandang hapon, Senyor Simon. Hindi ako sumasangay sa iyong idea. At mas maganda na lang pag kumuha ng mga itik para mas bumaba ang daloy ng tubig at mas bumilis ang bakor. Kapitan Basilio. Kapitan Basilio. Mga iyo, kamusta na kayo? Ayos lang po. Ayos lang naman po kami, Kapitan. Kayo po ba? Kamusta po kayo? Ayos na. Maaari ko bang itanong kung kamusta na ang pagpapagawa ng paralan? Ang proseso ay tuloy-tuloy na. Binigyan na namin si Padre Irene ng 2 kabayo upang maaprubahan ang pagpapatayo ng akademya. At Kapitan Basilio, nag-ambagan ng mga estudyante upang ang akademya ay mabuo. Ang lokasyon naman po ng akademya ay ang bahay ng aming kaklase na pinaparentawan. Galing, halatang pinagandaan nyo ang pagpapagawa ng paralan. Pinaghandaan po talaga namin ito upang matutunan namin ang wikang Kastila. O siya, sige, muna na ako mga iyo. Di ba kayong mga estudyante nagbabalak mag-kayo ng eskwelaang nag-aaral ng wikang Kastila? Tara tuminom ng serbesa para maipag-iwang naman natin ang progresa niya sa pagpapuluhan ng akademya. Salamat ho, ngunit tubig na lamang ang iinom namin. Sabi ni Padre Gamora, ang sanhi ng paggawa ng gana ng bayan na ito ay dahil onti lang naiinom ng serbesa. Ngunit, kung tubig ang iniinom ni Padre Gamora, hindi alak at serbesa, ay nasa mabuti siyang kalagayan. Ang tubig ay matamis inumin, ngunit nilulunod ang serbesa o alak. Nakakaapula ng apoy at kung painitin ay nagiging singaw. Kung magalit man ng tubig ay maaari itong magdulot ng baha na maaaring makapatay ng tao at paguntay ng mga bahay. Paalam. Kapitan, pwede ko bang matanong ang kwento ni Ibarra ni Ibarra? Ibarra, Ginoon. Crisostomo Ibarra. Ayon sa mga kawal, ¡Vámonos rápidos!
Ay, para! 13 taon na nakakalipas nang nangyari yun. Kung gayon, Kapitan, kung ang bangkay niya ay... Nakasama sa libing ng kanyang ama. Di ba isa rin siyang Pilipustero? Yan ba ang tawag sa murang paglilibing, Padre Gamora? Talagang hindi magkakaroon ng maayos na libingin ng mga yan. Mga Pilipustero. Alam mo na, sa susunod mong karawan ay pwede ka na magsuot ng saya. Talaga po, Itay. Delesporo, buti dito ka. Magandang umaga, Padre. Ano ang malilingkod ko sa inyo? Kailangan mo magbayad ng pulis, 2,000 piso. Magbabayad ako ng renta sa sarili kong lupa. Sapagkat nagkamali kayo ng bayad ng buwis sa nakaraang 13 taon. Ngunit, pinalilimusan ko ang mga pulubi upang hindi sila mamerwisyo. Ngayong ayaw ko nang magbayad. Aba, kapipilitan pa ba nila ako? Ito ay naiiba dahil sa iyong pagkababaya. Ibig sabihin lang nito, wala kang karapatan sa iyong lupa. Dating napakaliit na halaga, ngayon ay 200 piso na. Abay, napakamahal naman yan. Akin itong lupa. Hindi! Sa korporasyon yan! Hindi! Nalaban ako! Tay! Dakay na lalaki nila tuwing awan! 500 lang hinihingi ng aking pinuno. Mamatay ang iyong anak. Matagal na rin ang huling punta ko dito. Naalala ko pa rin ang mga pangyayari. Sariyo pa ang lahat sa aking isip. Parang kailan lang ang sakit na sinapit ko. Ginoo, maaari po ba kita matulungan? Anong ginagawa mo sa ilog mo? Kung maigugunitan niyo ho, Senior Simon, ng 13 taon, dito rin po sa mismong ilog na to, una tayong nagkilala. At kung hindi po ako nagkakamali, kayo po ang nabigay sa akin ng pakikiraman. At sino sa tingin mo ako? Isang taong tinitignan kong pinakadakila. At isang taong ang alam ng lahat ay patay na maliban sa akin. Ang iyong pagkamatay ay labis kong pinagkaya. Sa napakalaking sikretong iyong nalaman. Isang lihim na pwede mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip yon? Sa iyong nalaman, maaari ka mapahamak sa aking kamay. Naisip mo ba yon? Totoong naparito ako upang dakilain ang aking namayapang kaibigan. Upang may paglaban ng mga Pilipino sa mga mapang-api. Ngayon ako'y nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang pinagsimulan. At di ko naisip na ang lason ay kumalat na sa ating lipunan. At ang mga kabataan ay madali na lang nagpaalipin. Pamanhin mo, Senior Simon. Ngunit ang pag-aaral ng wikang Kastila ay maaring tulungan ng mga kabataan at ang maging rason ng pagbubuklod ng ating bayan. Yan ay pagkakamali. Ang wikang inaaral nyo ay hindi magiging wikang pambansa. Aanhin natin ang wikang ito. Ano? Ano magagawa ng iyong pagkakatapos? Hayaan mo bang mabulok ang katawan ng iyong ina, mga kapatid sa ilalim ng lupa? Ngunit ako isa lamang hamak na estudyante. Ano ang gusto mong gawin ko? Pukayin ng aking ina at mga kapatid? At iharap sila sa hukuman? Ngayon, nalaman mo ang isang lihim na ikamamatay ko. Nasa kamay mo ang buong buhay ko, Basilio. Sumama ka sa akin pag-imagtik. Pag-iisipan ko, Ginoong Ibarra. Huwag mo sila pahintulutan, Gobernador General. Ang mga namumuno sa kanila ay mga binatang radikal ng pananalig. At isa sa mga estudyante nito ay isa sa mga estudyante ni Padre Hernandez. Si Isagani ay isang mabuting estudyante.
Sa tingin ko'y pagbigyan ng mga estudyante. Ano sa palagay mo, Simon? Panalitanin mo, General, ang wika isang mawalakas na sundalo. Progress, estudiantes. Ano, Piroga? Kumusta ka? Senior Simon, mahirap. Mahirap ang aking negosyo. Anong mahirap? Iniligtas kita sa mga opisyal na humihingi sa'yo ng pera. Pinautang ko sila upang hindi ka na maghirap. Senior Simon, marami na may utang sa akin na hindi ko masingil. Wala sila ibinigay na resibo para akin masingil. Kung gayoy, ilapit mo sila sa akin. Roga, maipapapasok ako sa iyong kahon ng mga baril at itago mo ito sa iyong kamay. Mahirap at mapanganib iyon, Senior Simon. Huwag kang matakot at akong bahala. Naunawagan mo ba, Roga? O siya. Basta ikaw bahala dyan. Hindi ako sasabit dyan. Manalo kayo pandisan litito. Nanonood na yan siguro. Akin itong lupa! Wag! Sadyang wala ng modo ang mga kabataan ngayon. Paumanhin, Ginoo. Di ba't kayo ang dahilan kung bakit hindi natatag ang Akademya ng Wikang Kastila? Ako nga! Kaya nga dapat niyo akong pasalamatan. Anong pasalamatan? Balak niyo bang dagdagan ng 40 wika dito sa ating bansa? Diba? Mas lalong di tayo magkakaintindihan niyan. Ngunit, Ginoo, sa pagpapalaganap ng Wikang Kastila, at magpapalapit tayo sa pamahalaan at mas magkakaintindihan tayo. Dahil sa ginawa mong ito, mauudlot ang pagunlad ng Pilipinas ng 100 taon. Isang malaking kamalian nung balak mong gawin. Patayin ang inyong katauhan, paubayaan ang inyong utak sa maling pag-iisip, lalo kayong magiging pilay at pibi. Anong ibig sabihin ninyo, Ginoo? Ang wika ay salamin ng kaluluwa. Kapag wala ito ay walang katarungan. Ang bansa ay mamamatay. Kung ganyan ang inyong pag-iisip, makampuhay kayo na agapos sa kapangyarihan ng Espanya nang walang kalayaan. Yan ang inyong paniniwala. Ngunit sa pamamagitan ng pagsasawalang buhay, hindi nyo kami mapipigilan. Bubuhayin namin ang aming balak. Nasa panig namin ang batas. Kami ang nasa matuwid. O Ginoong Simon, Kamusta naman si Kapitan Tiago? humihina na ang kanyang pulso. Hindi na rin siya gaano kumakain at tuloy ang dumaloy ang lasa sa kanyang katawan. Ginoong Simon, maaari ko bang malaman kung ano ang pakay mo rito? Nagkaroon ako para sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang pinagpasa. Sa panig ng umakapi o sa panig ng buong bayan. Sa panig ng umapi o sa panig ng ilang? Yan ang hindi ko alam. Magpasa ka! Kailangan mo ng magdesisyon. At sa isang oras ay magsisimula na ang sikat. At bukas, wala nang universidad, wala nang mga paaralan, wala nang magpapahirap. Ngunit ang pag-ihimagsik ay pagpapatibakal.
Ngunit ang pag-iwagsigla ang tanging pag-asa. Nasa karunungan ng pag-asa. Subalit ang karunungan lamang ang siyang walang kamatayan. Ang pananalig sa kalungan at sa salitang pag-ibig sa bayan ay totoong magkakaroon ng buhay. Mawala ka na ng prinsipyo ang sariling pagkataunan. Nakikita ko parang hindi ka isang Pilipino, kundi busalbos ng Espanya. Sige, alam mo sa alaala niya. Tulungan mo. Lusubin mo ang salsakan. Kumuha ka ng ikaw lang ang nakakilala, bukod kay Kapitan Grado. Si Maria Clara. Huli ka na sa balita. Si Maria Clara ay patay na. Paano nangyari ito? Rai, anong balak niyong gawin sa akademya? Wala pang balita kay Padre Eren at saka kay Padre Fernandez. Kayo ba ang mga estudyanteng nagbabalak magsimula ng akademya na nagtuturo sa wikang Kastila? Oo, Ginoo. Kami nga. Ngayon ay sumama kayo sa amin dahil may pinag-uutos sa amin na kayo'y dakitin. Maaari ko po bang ilabas ang dalawang estudyante? Sino sa mga estudyante? Si Makaraig at Isagani. Makaraig, Isagani. Labas na kayo. Padre, ano na oras? O ano yun, Huli? Ano matutulong ko sa'yo? Hindi niyo po ba ako tulungan nilabas si Basilio sa kulungan? O sige, ngunit may papagawa akong kapalit sa'yo. Ano po yun? Sundan mo lang ako. Buenos dias. Buenos dias, Gina. Bakit ka naparito, Gina? Ako'y napupunta dito para dalhin ang isang regalo na ito. Kaya ganda naman ng lata. Sigurado ka bang hindi ka na maghahapunan dito? Hindi na ho, at ako'y may importante pang gagawin. Ginoo, gabi na rin. Kaya ito yung paghapunan mo. Okay lang naman. At masyado na ang maraming gagawin mo. Makakasigurado ka ba? Okay. Kung ganun ay mag-ingat ka sa lahat. Ako'y mawala na. Napakaganda naman yung planta ang binigyan ni Ginoo sa inyo. Tama ko nga doon niya. Napakaganda nga. Ngunit, hindi ba nakakapagtaka? Nakapagtaka nga kung gano'n. Bakit naman siya magbibigay ng isang lamparang napakaganda para sa kanya? Doña Victorina, hindi ba't may kakaibang amoy ng parang yan? Tunay nga, hindi na ako pa ito nakakamin. Ano yan, Doña Victorina? Mani Etzel Pares. 1 pesos to muy bara. Masamang biro iyan. Matagal nang patay si Christos ng iba. Ito nga sulat kamay ni Sosto muy bara. Tunay na. Kung buhay si Cristos na may bara, sigurado akong sisimag yan. Akin na yung lampara! Walang modo ang isang ginoong na yan. Tama. Maaari nga ng pruweba ng buhay pa si para.
Simon, si Ibarra. Padakip si Simon.